Mabilis lang lumipas ang mga oras at panahon. Kaya habang may pagkakataon ka pa, gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi sa mabilis na paglipas ng mga oras dito sa mundo, hindi mo na maibabalik ang nakaraan dahil lumipas na. Ang sana, pinili mong laging maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tatay, may bago akong kaibigan. Damian ang pangalan niya. Alam mo, tatay, mabait siya. Binigyan niya ako ng regalo at may dala pa siyang pagkain kanina sa bahay. Ang sarap, tatay. Pang mayaman. Tatay, kamusta ka na ba dyan? Miss na kita, tatay. Di na ako pinapalo ni nanay kasi mabait na ako. At promise ko sa'yo, tatay, magpapakabait ako hanggang sa paglaki ko. Matapos kong kausapin si tatay, binuksan ko na yung mga mata ko. Pero nasan kaya si Damian? Kaya naman, nagpaalam na ako sa libingan ni tatay. At eto, hinanap ko na si Damian. At ayun siya, nakita ko sa isang libingan na may rebulto ng isang magandang babae. Damian, akala ko iniwan mo na ako. Sagani, bakit naman kita iiwan? Nanay ko nga pala. Nanay mo pala yan? Ang ganda naman ng nanay mo, Damian. Oo, Isagani. Sabi din ni tatay dati na si nanay ang pinakamagandang babae dito sa baryo. Kaya lang, maaga niya akong iniwan. Ang sabi ni tatay, pagka panganak ko, niyakap at hinalikan lang ako ni nanay nung may panganak ako. Tapos, hindi na kinaya ni nanay. Nahirapan kasi si nanay. Siguro kung buhay pa si nanay, baka lagi lang ako nasa tabi niya. Tapos siya yung magtuturo sa akin kung paano magluto at gumawa ng gawaing bahay. Pero hindi na mangyayari, Isagani. Pero okay lang kasi andyan naman si tatay. Kahit wala na si nanay, napalaki naman ako ng maayos ni tatay. Damian, naintindihan kita. Ako kasi wala nang tatay. Isagani, baka umiyak ka ha. Mabuti pa itara na sa bahay. Maglaro na tayo. Kaya naman, nagpaalam na kami sa libingan ng nanay ni Damian. At eto, nagtungo na kami sa bahay nila. Nung makarating kami sa labas ng bahay nila, Damian, namangha talaga ako. Kasi gawa ito sa bato. Tapos mayroon siyang ikalawang palapag na may malawak na bakuran na halatang mayaman ang nakatira. Kung napapaisip kayo sa itsura ng bahay nila, Damian, isipin nyo na lang na parang bahay ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Ganon ang itsura ng bahay nila, Damian. Damian, bahay nyo pala yan? Mayaman ka pala. Sagani, hindi naman kami sobrang mayaman. Pamana lang yan kay ama. Kaya lang,
Ayaw ni ama dito tumira kasi dito namatay si nanay. Ah, ganun ba, Damian? Sayang naman kung walang nakatira. May nakatira naman dito sa Gani. Yung nag-aalaga sa bahay, pero alam mo, mas gusto ko dun sa bahay nyo kasi maliit lang. Gusto ko kasi na nakikita lagi si ama. Kasi kapag ganito kalaki ang bahay, kailangan ko pang maghanap para makita si ama. Samantalang sa inyo, paglabas mo ng kwarto, kita mo na ang lahat. Sa bagay, tama ka, Damian. Sa laki ng bahay nyo, baka maligaw ako kung diyan ako nakatira. Mabuti pa sa Gani. Tara na pumasok sa loob para makapaglaro na tayo. Kaya naman, pumasok na kami ni Damian sa bakuran ng bahay nila. Namangha ako sa napakalawak na bakuran. Tapos eto, pag-akyat namin sa bahay nila, grabe. Ang taas. Tapos ang laki ng mga bintana na matatanaw mo ang kahit nasa malayo. Tapos maginhawa dito kasi pumapasok ang sariwang hangin kasi malawak ang bukas ng mga bintana. Damian, nasaan ang tatay mo? Sagani, baka nasa silid niya kasi kapag ganitong oras madalas na nagbabasa lang si ama. Alam mo ba, si ama nagturo sa akin kung paano ang magbasa. Buti ka pa, Damian, marunong nang magbasa. Ako nga hindi pa marunong. Matututo ka din sa Gani. Kung gusto mo, basahan kita ng kwento. Sige, Damian. Gusto ko yung kwento ng pagong at kuneho. Kaya ito, pumasok kami sa isang silid. At mula sa isang bahagi ng silid na to, may malaking istante na maraming libro. Dito nagtungo si Damian tapos nagsimula na siya maghanap ng libro. At ilang saglit pa, ito na siya. Sagani, doon tayo sa kama. Doon kita babasahan ng mga kwento. Kaso, di ko makita yung pagong at kuneho. Pero may nakita ako. Ang alamat ng pinya. Kaya ito, nagmadali na kami ni Damian. Patungo sa kama niya na napakalambot. Ang sarap siguro matulog dito. Sagani, tara dito. Tingnan mo ang mga larawan sa libro para habang kinakwento ko sa iyo nakikita mo ang mga larawan dito. Kaya ito, dumapa na kami sa kamang malambot. At ito na, binuksan na ni Damian ang libro. At sa unang pahina, binanggit na niya ang pamagat ng kwento. Ang galing magbasa ni Damian. Gusto ko na din na matutong magbasa. Tapos, kapag marunong na ako, lagi kong babasahan ng kwento si tatay sa libingan niya. Gusto kong iparinig kay tatay ang mga kwento sa libro para di siya malungkot at babasahin ko ang lahat ng mga kwento kapag marunong na ako magbasa. Kaya habang nakikinig ako kay Damian, nakangiti lang ako. Ang saya pala makinig ng kwento. Kaya lang, natakot ako. Buti na lang at masipag ako at ginagamit ko ang mga mata ko sa paghahanap. Kaya nang matapos ang alamat ng pinya, eto, babasahan ulit ako ni Damian ng kwento. At sa sandaling to, masayang masaya lang ako. Sana, andito lang palagi si Damian. Pero, hanggang kailan ba siya mananatili dito? Damian, aalis pa ba kayo ng ama mo dito? Sagani,
Bakit mo natanong? Pero alam mo, kung ako masusunod, mas gusto ko dito. Bakit Damian? Bakit mas gusto mo dito? Masaya kasi dito sa Gani. Ewan ko ba? Dito kasi ako pinanganak kaya parang andito ang buhay ko. At kung aalis man ako, di ko makakalimutan ang lugar na to. At babalik ako kahit anong mangyari. Parang nalungkot ako sa sinabi ni Damian. Tapos ito, parang naiiyak ako. Kasi kapag umalis na siya, wala na akong kalaro. Sana, di na lang umalis si Damian. Sana dito na lang siya tumira. Kasi kapag umalis siya, malulungkot ako.